Eto nga yung ulam na talagang malakas sa kanin. At kahit nga tutong na kanin, mapapasarap ang kain. Welcome to Kitchen and I YouTube channel. Medyo magpapakita lang tayo ng konting exposure dito. Wala, tip ko lang. Ang epal naman, pero sige na nga, tara na, magluto na tayo na. Ginataang tilapia with a twist. Well, basic lang tong lutuin, pero ito yung version ng Kitchen and I. Bali, taga voice over at edit lang ako / taga kain. Pero yung asawa ko talaga nagluluto. First tip ng asawa ko, prituhin daw muna yung tilapia para mas malasa. Pero yung pagkaprito niya, hindi toast na toast, yung nakukurot ang laman. Ang sarap tingnan, no? Nakakatempt. Kahit ito lang at mainit na kanin, pwede na. 2 buong tilapia nga pala yung ginamit namin. Second tip daw, dapat mainit na mainit yung kawali at mantika. Hindi daw kasi dumidikit at dudurog yung isda. Galing, naks. Akala mo naman, professional talaga. Dami ding alam. So, eto na nga, bukod sa piniprito namin yung tilapia, ginigisa namin. Ginigisa muna niya yung mga sangkap, luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Kaya naman talagang sobrang malasa at nanunuot. Third tips, para daw hindi ka na maglagay ng kung ano-anong seasoning at para mas malasa, ay dadamihan mo lang ng sangkap. Naks, kala mo naman talaga parang chef. At yun na nga, nilagay niya na yung pangalawang gata. Isinunod niya na yung peppercorn. Ang social ng peppercorn. Akala mo naman talaga, non-stick pan yung gamit. Nilagyan niya nga ng buong paminta at yung durog. At syempre, patis at asin para sa dagdag pang palasa. Halu-haluin at pakuluin ng konti. Mukhang masarap na, diba? Diyan pa lang parang sold na ako. So, ito na nga yung best part na inaantay ko tuwing may gata yung niluluto. Kapag binubuhos na yung kakang gata or yung unang gata, hindi ko alam pero nasasatisfy ako. Parang ang sarap-sarap na. Ay, napaka-OA na. Basta natutuwa talaga ako pag ibubuhos na yung unang gata. Oo talaga, kahit nung bata pa ako, pag ibubuhos na ni mama yung unang gata sa niluluto niya, hindi ko alam pero gusto ko nandun ako. Tama na yan, overshare na. At yung pang-apat na tips, nilagyan niya daw ng asukal para ma-neutralize yung lasa. At nilagyan niya rin ng suka para hindi agad mapanis. Naks, ang galing, napakayabang. Pero totoo yun. So ayan, pinakuluan niya at nilagay niya na yung pechay. Wow, kita mo naman, hindi pa siya tapos pero ang linamnam ng tignan. Sa ilalim niya daw hinahalo para iwas durog sa mga gulay. Nakakainis naman tong wireless microphone ko, ngayon pa talaga nalobat. Another tips, kung maglalagay daw ng pangalawang gata, huwag daw masyadong marami kasi yung pechay nagtutubig. At syempre, para hindi lumabnaw at malasa pa din. At this time, nilagay niya na yung 2 pritong tilapia. Sa huli at sa ibabaw niya daw, ito inilagay para hindi madurog. Ay sandali, may pahabol pang pechay. Lagyan niya daw ng siling haba for aromatic flavor. Ay nako, ang daming arte pero promise ang bango niya. At wow, talaga namang pinasikatan pa ako sa ginagawa niya. Final mix niya daw para iwas durog. So ayan, tapos na, ready to serve na ang ating ginataang tilapia. At bago makalimutan, please like, share, and subscribe. Kung nag-enjoy at may natutunan kayo, thank you for watching. Saan na yung kanin?